Sa isang simpleng barangay sa Sitio Maligaya, may isang taong kilalang kilala. Hindi dahil sa kabutihan, hindi dahil sa talento, kundi dahil sa pagiging parang CCTV sa kanto. Ito ang kwento ni Aling Tisay, at kung paano ang isang ordinaryong salita ay kayang makasakit o makapagpabago ng buhay ng iba. Si Aling Tisay ay laging nakatayo sa kanyang bintana. Ang kanyang matalim na mata ay tila isang ibon na nagmamasin sa bawat galaw sa kalsada. Nagmumukhang masaya ang araw. Ngunit sa likod ng ngiti ng kanyang mga kapitbahay, may mga kwentong bumabalot na tila ulap sa langit. Kahit sarado ang pinto ng iyong tahanan, alam niya kung anong nangyari. Hindi daw siya nakikialam, pero kung magsalita, parang live report sa radyo. Isang saksi ng kanyang kapangyarihan na malaman ang bawat detalye. Isang araw, si Lina, ang tahimik at masunuring dalagitang kilala sa barangay, ay dumaan. Hawak ang kanyang bag, may kausap siyang binata sa labas ng paaralan. Isang pinsan niya. Sa mga mata ni Aling Tisay, ito ay agad naging tsismis. Kinabukasan, isang bulong-bulungan ang kumalat. Buntis si Lina. Wala itong katotohanan, ngunit ang mga salita ni Aling Tisay ay nagbigay diin sa isang maling haka-haka. Si Lina ay umiiyak mag-isa. Ang kanyang puso ay puno ng pighati. Ang sabi ng iba ay parang kutsilyo. Hindi nakikita ang sugat, ngunit ramdam ang kirot. Nalaman ito ni Kapitan Loreto at agad na pinatawag si Aling Tisay. Sa barangay hall, tahimik ang paligid. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Hindi biro ang salitang binibitawan. Pwedeng masira ang buhay ng tao, wika ng kapitan. Sa unang pagkakataon, tahimik si Aling Tisay. Ang kanyang bibig na hindi napapagod na yun ay nagkaroon ng katahimikan. Doon niya naramdaman ang bigat ng kanyang mga salita, ang salitang konsensya. Kinabukasan, nadula si Aling Tisay, nahulog sa kanyang sariling bahay. At ang unang tumulong, si Lina. Walang bahid ng galit, walang paghihiganti. Hindi ako tulad ng akala mo, Nay. Hindi ako nagbabalik ng sama ng loob, ang mahinahong sabi ni Lina. Tumulo ang luha ni Aling Tisay. Sa kanya, ang CCTV ng kanto ay naging tao na marunong masaktan at marunong magsisi. Simula noon, nagbago si Aling Tisay. Hindi na siya tsismosa. Mas naging matulungin siya sa kanyang mga kapitbahay. Nagbibigay siya ng gulay, sumasali sa clean-up, at higit sa lahat, natutunan niyang manahimik kapag hindi sigurado. Ang pagbabago ay hindi imposible. Minsan kailangan lang ng pag-unawa, ang kanyang naisip. Mula noon, sa barangay Sitio Maligaya, hindi na CCTV si Aling Tisay. Tao na siya at mas mabuting kapitbahay. Ang mga aral na natutunan niya ay naging gabay sa kanyang bagong simula. Huwag agad maniwala sa sabi-sabi. Isipin muna bago magsalita. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. Mas mabuting tumulong kaysa manira. At ang kabaitan ang kayang magpatahimik sa pinakamalakas na tsismis. Sa kanyang bagong pananaw, natutunan niyang ang mga salita ay may kapangyarihan, at sa bawat pagkakataon, siya ay magiging mas maingat sa mga ito.